Si Sarah ay isang estudyante na maunawain at may puso para sa iba. Siya ang tagapagtanggol sa kanilang paaralan. Habang si Crystal naman ay isang estudyante na nang-aapi at nang-iinsulto ng ibang estudyante. Hi, Crystal! Hi! Kumusta? Bakit ka malungkot? May mga estudyante kasi na nang aasar sa akin. Sinasabihan nila akong iba at kinukuwestiyon ang kakayahan ko. Hay, grabe talaga mga tao, no? Mapanghusga. Samantala, perfect na sila. Pero hindi dapat ganito ang pagtrato nila sa'yo. Dapat sila'y manguna na magpakita ng pag-unawa at pagrespeto sa isa't isa, lalong-lalo na sa'yo. Tingnan niyo nga si Crisel. Parang patapon. Hindi siya napagbagay sa paaralan natin. Crystal, hindi iyan ang tamang pag-uugali. Hindi naman sa pagiging iba ang basihan ng pagkatao ng isang tao. Dapat natin silang tratuhin ng may respeto at kabutihan. At bakit ako magbibigay respeto sa kanya? Anong silbi niya sa paaralan natin? Matanong ko nga sa'yo, Sarah. Anong silbi niya sa paaralan natin? Iba-iba man tayo ng kakayahan, pero pare-pareho tayong may mga bagay na maibibigay sa paaralan at sa mundo. Ang kanyang pananaw at karanasan ay mahalaga rin na maibahagi. Kailangan natin ng pangunawa at pagkakaisa para maibalik ang respeto sa ating paaralan. Magtulungan tayo, Crystal, na bigyan ng respeto at pagmamahal ang lahat ng mga mag-aaral, kahit may kapansanan sila o wala. Maaari magsimula tayo sa simpleng mga bagay tulad ng pag-alalay sa kanila, pagrespeto at pagiging mabait sa kanila. Okay ba yun, Crystal? I'm sorry, Crystal, sa mga masasakit na salita na sinabi ko kanina. Sana mapatawad mo ako, lalong-lalo na sa'yo, Sarah. At sisikapin kong magbago. I'm sorry again. Maganda yan, Crystal. Sigurado ako magiging maayos at mas maganda ang paaralan na ating kinabibilangan. I'm sorry, Sarah. I appreciate that you opened my eyes and I'll do my best to make amends and promote inclusivity and respect in our school. Sorry again, Sarah. And you also, Crystal. We're friends. Si Alex ay isang mag-aaral na bukas ang isipan at may pangunawa sa gender and development, habang si Jamie naman ay isang estudyante na madalas mang-api ng ibang estudyante batay sa kanilang kasarian. Hi Sam, musta? Mukhang hindi ka okay ah. May nangyari ba? May mga estudyante kasi na laging sumisigaw ng mga masakit na salita laban sa akin. Tinatawag nila akong bakla at binabastos ang pagkatao ko. Hindi tama na saktan ka at insultuhin ka ng ibang tao dahil sa iyong kasarian. Lahat tayo ay may iba't ibang karanasan. Dapat tanggapin ka nila at respetuhin kung sino ka at ano ka. Well. Tingnan niyo naman si Sam. Bakla kasi siya. Dapat wala ka dito sa paaralan natin. Jamie, hindi tamang iyong sinasabi. Hindi dapat ginagamit ang kasarian bilang basihan para mang-insulto ka at mang-api ka ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang pagkatao at ang kahusayang ipinapakita ng bawat isa sa atin. Bakit ko kailangang respetuhin at tanggapin siya? Hindi naman siya normal. Ang normal ay nag-iiba sa bawat kultura at panahon. Hindi tayo dapat maghusga batay sa kasarian o pagkakakilanlan ng isang tao. Dapat natin silang tratuhin ng respeto at pagkakaisa.
Sorry, hindi ko pala dapat minamaliit ang ibang tao dahil sa kanilang kasarian. Kailangan ko palang maging mas bukas ang isipan at mas maunawaan ang mga taong may iba ang kasarian. Sorry pala, Sam. Okay lang yun, Johnny. Tama yan, Jamie. Kailangan nating magtulungan na bigyan ng respeto at pagmamahal ang lahat ng mga tao. Kahit sa anumang kasarian sila nagmumula. Maaring magsimula tayo sa pagiging mas maingat sa ating mga salita, pag-unawa sa mga personal na karanasan ng iba at pagtanggap sa kanilang pagkakakilanlan. So what? Joke! So we're friends na. And I learned also na kailangan kong respetuhin at tanggapin ang mga tao kahit iba man ang kanilang kasarian. Thank you, Alex. Thank you, Jamie. I appreciate that you are willing to change and promote exclusivity and respect in our school. Ayoko na ngang isulat ang research paper ko. Ang hirap ng assignment na ito. Oh, Sarah, may problema ba? Wala po, ma'am. Medyo nahihirapan lang po ako sa research paper ko. Oh, malamang, mahirap talaga yan. Pero, importante na gagawa ka ng sarili mong gawa. Hindi pwedeng kumopya ng basta-basta. Ma'am, may mga nakita po kasi akong research paper sa internet. Pwede ko po bang kopyahin iyon? Hindi pwede yan, anak. Kapag ginamit mo ang research paper ng iba na walang pagsasaad ng tamang pagkukunan, iyon ay tinatawag na plagiarism. Kailangan mong magkaroon ng sariling pagpapahayag at gumawa ng sariling estilo. Naiintindihan ko na po, ma'am. Hindi na po ako kukuha ng research paper ng iba. Thank you po, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Ang paggawa ng sariling gawa ay isang pagpapakita ng iyong kakayahan at pag-unawa sa mga aralin na ating pinag-aaralan. Opo, ma'am. Pasensya na po sa aking maling akala. Okay, Sarah? Mahalaga na matuto tayo ng tamang respeto sa mga akda ng iba at ipakita ang tamang pagkilala at pagbibigay-pugay sa mga orihinal ng may akda. Hindi lamang ito nagpapabuti sa ating pag-aaral, kundi magpapalakas din ng ating moral na pagkatao bilang mag-aaral. Naiintindihan ba, Sarah? Sa ating mga kababayan, narito ang isang importanteng paalala tungkol sa risk disaster preparedness. Sa buhay natin, hindi maiiwasan ang mga panganib at mga kalamidad. Ngunit importante na tayo ay laging handa sa anumang mga posibleng mangyari. So ngayon, ipapaalala namin sa iyo ang mga mahalagang hakbang para sa isang risk disaster preparedness. Unang hakbang ay siguraduhin natin na meron tayong emergency kit sa ating bag na naglalaman ng gamot, tubig, flashlight, at saka radyo para meron tayong update at meron tayong alam kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Pangalawang hakbang, kailangan natin ng evacuation plan. Alamin ang mga ligtas na lugar na kung saan maaari tayong lumikas sa panahon ng panganib. Magplano at magsagawa ng pagsasanay sa pamilya o komunidad upang masiguro natin ang mga dapat gawin sa panahon ng emergency, katulad na lamang ng earthquake drill. So ano nga ba ang pwede natin gawin kapag merong lindol o earthquake? Ang una ninyong gagawin kapag merong lindol ay huwag kayong magpanik. Pangalawa ay gagawin nyo ang duck,
cover at hold. So ano nga ba ang duck, cover at hold o earthquake drill? So, ganito ang inyong gagawin kapag mayroong lindol. Magtago sa isang lugar na sa tiningin ninyo ay ligtas at gawin nyo ang duck, cover at hold. Duck, cover, and hold. Hawakan ng isang bagay na sa tingin nyo ito ay ligtas na pagtataguan. Pangatlong hakbang, maging handa sa komunikasyon. Siguraduhin na tayo ay mayroong nilalagon na paraan ng komunikasyon sa ating mga kapamilya at uobserbahan ang mga anunsyo ng mga autoridad upang malaman ang mga update tungkol sa kalamidad. Pang-apat na hakbang, alamin ang mga lokal na regulasyon sa ating lugar. Palaging maging updated sa mga batas at regulasyon ng lokal na pamahalaan tungkol sa risk at disaster preparedness. Sumunod sa mga pagtutunan at magkonsulta sa mga eksperto kung kinakailangan. Isa sa mga proyekto at mga aktibidad na naglalayo na palakas ang disaster preparedness sa ating lugar. Sa bawat hakbang na ito, nadadagdagan ang ating paghahanda at kaligtasan sa panahon ng kalamidad. Tayong lahat ay mayroong papel na ginagampanan upang mapapanatiling ligtas at handa ang ating sarili, pamilya at komunidad. Maging handa, mag-ingat at magtulungan tayo sa panahon ng kalamidad. Ito ang ating pagsisiguro para sa ating kinabukasan. Ito ang paalala mula sa inyong mga lokal na pamahalaan. Ingatan ang sarili at laging maging handa sa anumang kalamidad.